A blessed afternoon to each and every one of us. So, talagang hindi ko kalaing mag-vlog uli ako yung hapon. It's because of the third temple. May usapin na sinasabi, ito ay tinatayo na. Subalit wala pa po tayong malinaw na ebidensya regarding that. The third temple is not yet been built, and yeah, maybe these people are so excited about the prophecy. Hindi naman po kasi matutupad ang mga propesya ng walang third temple. Pag hindi ito nangyari, pag walang temple, walang abomination of desolation, no? So, maybe these people are just so excited about what will happen in the future, what will happen in the end times. They know their eschatology very well actually. Pero nakakatakot lang po masyadong excited yung iba. Dahil nagli-lead po ng confusion sa mga tao. So wala pa pong third temple. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Wala pa pong third temple, no? Hindi pa po nagagawa ito. At maybe they're so excited lang kung talaga. Ngayon, tingnan po natin. Ano po bang kahalagahan kasi ng third temple na ito? Meron po kasing naunang dalawang templo. The Temple of Solomon, considered to be the best. No? Grandioso, maganda, lahat. Pangalawa, yung Herod's Temple. This is the temple that Jesus knew. Dahil ito yung panahon na nagkatawang tao ang Panginoong Kristo. Dito po nangyari lahat yung sa ang temple na existing noon, yung templo ni Herodes, no? At then alam naman natin what happened in AD 70. It was being destroyed. Kaya nga po sa ngayon walang temple, no? After that. Kaya ang basihan ngayon para matupad lahat yung mga nasa prophecy, kailangan talagang magkaroon ng bagong Jewish temple. Jewish temple po sinasabi ko dito, at ito po ay dapat matayo kung matutupad yung mga prophecy. Alam niyo yung mga bagay na kontrolado po ng Diyos. The Lord Himself controlled everything, mga nangyayari sa buhay natin, no? He controls everything. Alam niya. He's all-knowing, control niya lahat. Alam tayong mga Kristiyano, alam natin, nasa kamay ng Diyos lahat sa mga nangyayari sa buhay natin, no? Kaya, alam niyo, isang imposibleng bagay dati na mangyari ay mabuo ang Israel bilang bansa, bilang nation. Before 1948, siguro mga panahon ng Dark Ages, mga ganyan, imposibleng mabuo na ang bansang Israel. Halos mawalan ng pag-asa yung mga Hudyong iba noon, no? Pero napakabuti po ng Diyos sapagkat sa hindi nila inaasahan, year 1948, May 1948, naging nation uli ang Israel. At nung naging nation uli ang Israel during that time, ito na po ang umpisa ng pagkalembang na naman ng prophecy. Magsusunod-sunod na po yan. Kasi nauna na po naging nation na ito. Ito po yung sa Ezekiel 37, di ba? Yun. Ito na po yung nangyari. At simula po noon, po doon sa Ezekiel chapter 37 na yun, nangyari po yung propesiyang yan, ginanahan na naman yung ibang tao sa prophecy. Wherein during that time, yung ibang Kristyano halos wala nang gana sa eschatology. Siguro dahil they're waiting, mangyari mga prophecy, natagalan. Pero napakapalad ng mga inabutan nung napakapalad po natin kasi nandun na po tayo sa time na pinanganak tayo na nabuo na po ng yung Israel bilang bansa. At alam naman na po natin, pag nabuo na po na maging bansa ang Israel, magsusunod-sunod na po yung turn of events hanggang dumating na po yung rapture of the church. Actually, yung rapture of the church, ito yung pinaka-aabangan ngayon ng mga tao. Isa may nagtatanong po sa akin, paano magra-rapture? Wala pa raw third temple. Tipong gano'n. O nga naman. It makes sense. Ano po ba yung third temple po ba? Itatayo muna, tapos magra-rapture? O pag na-rapture tayo, doon may tatayo? Para po sa akin, kung tatanungin nyo, pag na-rapture na ang church, doon po itatayo yan. Kasi pag na-rapture na ang church, doon palang lalabas yung Antichrist. Yung Antikristo po, ako naniniwala po ko yung Antikristo. He is someone na hindi po natin makikilala kahit kailan. Hindi po natin siya makikilala kahit kailan. We will never be able to know Him. Not even a hint kung sino siya. Hindi po natin siya makikilala. Kaya ang Antichrist po ay someone na lalabas sa eksena pag wala na po ang church dito sa mundo. Hindi natin siya makikilala. Because maliwanag naman po kasi sa Bible,
We are not looking for the Antichrist, but we are looking for the real Christ. That's why we have our blessed hope. Yun po ang meron dyan. Pero, alam nyo, sabi ng iba, pwede ba magkaroon ng hint? Siguro. Pwede rin hindi. Bahala na. Hindi ko alam. No? Pero kasi, mas maganda. Pag-aralan natin din yung mga eschatology niyan kasi para magkaroon din ng kaalaman din tayo. Yung iba, may share natin. No? Pero pinag-aaralan kasi natin dito, yung katangian ng Antikristo. Anong klaseng tao ba ang Antikristo? Again, isa lang po sigurado ko ngayon sa kanya. Isa siyang Hudyo. Other than that, hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng maging taga-Western, hindi siya European, o anumang lahi, hindi siya pwedeng maging. Basta, siya po ay isang Jew. Dahil ang Panginoong Jesucristo po kay linaw ng kanyang sinabi sa Bible, sabi niya, I came by my Father's name and you did not receive me. If someone will come in His own name, you will receive him. That's the Antichrist. At yun po ay maliwanag pa po sa sikat ng araw galing mismo sa bibig ng Panginoon. No? So, talagang Hudyo po siya. Sabi ni Jesus, sino bang kausap ni Jesus dito? Mga Hudyo, mga Pharisees. Oh. So, paglabas ng Antikristo, ang tatanggap din sa kanya mga Hudyo dahil kapwa nila yan. Alam naman natin yung nangyari sa mga Jews nung Holocaust. Hindi po biro sa kamay ni Adolf Hitler. Di ba? Alam naman natin yun. Ewan ko nasa na, meron akong DVD noon hindi ko alam kung nandyan. Hindi ko kasi mahalap sa YouTube. Pero tignan ko nga kung ganun na ganun. Kasi maganda po yung maganda yung DVD namin noon. Pinadala galing Amerika yun. Maganda siya. Maganda. Ito, I think mas detalyado ron. At doon kasi sa DVD may special pictures, no? Pwede mong ilocate doon mga ibang pag-aaral pa. Maganda siya. Pag-aaral tungkol doon sa event. Kaya maganda siya, historical talaga. Hindi ko na alam kung nasaan na rin yun. Pero, ganoon pa man, ang natutunan ko po talaga, Hudyo yung Antichrist. Dahil sa tindi ng mga sinapit nila sa kamay ng ibang mga lahi, most especially, di ba, tingnan nila, Hentil, mga Gentile kayo. Hindi papayag ang mga Jews o ang mga Hudyo na pagharian sila, no, ng mga tao na nag-alipusta sa kanilang mga ninunod-kalahi ng unang panahon. Ang maliwanag po dyan. So, may dumadang pong helicopter. So yun, the third temple is not yet been revealed. Wala pa po. Wala pa pong templo. May narinig kasi ako kanina, templo, tinatayo na. Paano? Ba't nalaman niya? Bakit siya bang inorderan ng mga hollow blocks? Ay, mga ganyan, pilosopihin na lang natin para hindi tayo face to face. No, wala pa po, as of now. Wala pa po yun, no? Hindi pa po natatayo dahil may tatayo po yan pag ditaw ng Antikristo sapagkat yung Antikristo may basbas na yun ay tayo. O, sasabihin nila, ay si US President na naman. Ako, kawawa naman si Donald Trump. Masyado yung pinagbintangan na Antichrist. Diyos ko. Samantalang tumatawag din niya sa pangalan ng Panginoon sa pagkakalam mo. No, it's not him. Even Jared Kushner, hindi rin po siya. Pero pag nakilala mo yung Antichrist, delikado ka. Ibig sabihin na left behind ka na. O, diba? So, huwag mong pangarapin yon na makilala. The Antichrist is someone na never mo makikilala. Because you belong to Jesus, you will never be able to meet the Antichrist kahit kailan. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes tayo. Subscribe kayo. Share this video. I-share nyo rin yung ingay ng aso. So, sama yan din. Thank you po sa panonood po niyo. Always remember, if Jesus is in you, can be against you. Who can be against you? Ang Panginoon ay nasa atin. Sino ang pwede maging against sa atin? Wala kahit na anumang bagay. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus. Always put that, not only here, but most especially here. Okay? Sa puso po natin. Thank you. Jesus loves us. Oo. Thank you.